Okay na yan. Diyan na daw kami. Diyan na? Ayan, grabe. Salamat sa Diyos sa isa na namang pagkakataon para magkaroon na naman tayo ng panibago na namang episode. Yes! Ayan, live na live connected na ang ating magtanong. Pero bago ang lahat, salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito na naman tayo. May bago na namang katanungan ang masasagot. Diba, So, nagbabalik na naman ang EGF. Tanong mo, karanasan ang sasagot. Ayan. So, kumbaga, panibagong learning na naman ang ating makukuha sa oras na ito. Tama talaga. At saka higit sa lahat, kahit saan ka man sa buong mundo, i-share mo na ang link sa taas. Huwag ka nang magdalawang isip kasi ang mga nakakonect sa atin ay grabe talaga namang mga bigating tao rin talaga. At saka mga talagang nakikinig talaga sila ng, ayan, hello, shoutout sa 2,000 viewers natin. At syempre sa magtatanong, ayan, grabe talaga. Ang kinakabahan yung ating magtatanong. Parang kinakabahan, bear life. Kumbaga, ayan, so, abangan po natin ang mga susunod pang mga live stream natin dahil hindi lang ito ang simula. Patuloy po tayong gagawin po natin ito dahil para po walang hanggang pag-aaral, walang hanggang matututunan po natin. Yes, tama talaga. Kung bago ka lang ngayon sa YouTube channel na ito, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos, live stream series at pa-premyo na ibibigay namin sa channel na ito. Ayan, so balita ko partner, nakaraan ang daming nanalong load. Oo, 500 pesos load daw. Ayan, si Upline Castillo nanalo. Oo, ayan, so si Upline William Marquez, diba nanalo yan sila? So welcome naman natin ang ating 5,000 viewers. Yes, grabe talaga. Ibang level. Ayan, so kumbaga napakaswerte natin partner kasi walang hanggang meron tayong natutunan kahit nasa bahay lang. Kasi kalimitan ngayon, lalo na sa oras ngayon, anong oras na? Yung iba nanonood ng TV. Tama? Walang problema kung nanonood ng TV. Kaso ang mga pinapanood ng iba, na ibang programa po, na puro drama, puro hirap na nga sa buhay, lalo mo pinahirapan ng kalooban. Tama? So, ngayon partner, napakaswerte po nating mga viewers. Bakit partner? Yung panonoorin po nating programa na ito, hindi po kayo panghihinaan, kundi mabibigyan tayo ng malaking pag-asa sa buhay. Ayan, grabe. Medyo kinakabahan tayong magtatanong sa atin ngayon. Okay, so Upline Joy, napakaganda ng iyong katanungan. Okay, so ito po ay live po tayo, no? Napapanood po tayo ngayon sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at maging sa iba't ibang sulok ng mundo. Okay, sa pamamagitan po ng ating broadcast na ito. Okay, so ngayon, no, ang tanong mo, ito po, no? Paulit nga ang tanong natin, Upline, para at least mas malinaw po sa lahat. Okay. Okay po. No? Paano mapagalaw ang mga bagong dealer po? So, paano mapagalaw ang bagong dealer? Okay. Alam nyo, ang tao, parang makina yan. No? Dapat maintindihan natin. Okay. Bakit ko sinasabi ang tao parang makina? Sa umpisa po, para pong makina. No? Kailangan ang makina para mapaandar po natin, ma-set up natin ayon sa kanyang kalagayan. No? Okay, kung halimbawa po ang makina ay motor, i-set up natin siya doon sa kanyang kalagayan. No? Baka mamaya po yung mga gulong niyan tanggal. 'Di ba? So ilalagay natin sa ayos. No, kumbaga i-set natin 'yan ng ayos yung motor. Baka mamaya yung motor hindi pa yung makina, hindi pa nakalagay yan doon sa dapat niyang kalagayan. 'Di ba? Okay? Yung manubela, meron kasi yung manubela dapat mailagay sa tamang kalagayan. Tapos kung merong sprocket yan, kung merong kadina yan, dapat maikabit yun. No?
Okay? Kahit inaasahan po natin yung makina, yung motor, inaasahan natin na mabilis tumakbo yun. Pag hindi po natin siya na isi-set doon sa tama niyang kalalagyan, no? Hindi po yun tatakbo. Okay? So, dapat ma-set up natin ng ayos ang makina o yung motor. Ganon din po ang kalagayan ng isang tao. Okay? Maraming tao po na lumalaki po sila, no, na hindi po nakaset yung kaisipan nila sa tamang kaisipan. Okay? Dahil po sila po ay nagmula sa pamilya na hindi rin naman alam ang gagawin. Kaya kung ano lang po yung naituturo, kung ano lang po yung kultura, kung ano lang po yung kasanayan, no? Kung ano lang po yung kanyang kalagayan ng buhay ng pamilya niya, yun lang din po yung maiseset niya doon sa kanyang kaisipan, doon sa kanyang utak. Kaya kung papaano po magsikilos, magdesisyon, gumawa yung kanyang pamilya, ganun lang din sila gumawa kasi doon lang siya nasiset. Kumbaga, hindi pa ganun kabuo yung kanyang pagkatao doon sa mga bagay-bagay na gusto niyang matutunan, na gusto niyang marating. 'Di ba? Karaniwan po sa ating mga tao, ang tinuturo sa atin, no, bagamat po yung ating mga magulang nag-aral din, nagtapos din ng pag-aaral o yung iba hindi nakapag-aral, pero lahat naman sila nagtatrabaho. Ibig sabihin po, nagtatrabaho sa iba't ibang paraan ng pagtatrabaho. Bagamat po sila ay nabubuhay, pero hindi naman po nila nakukuha yung buhay na gusto. So, naghihirap sa buhay, no? Akala po ng ating pamilya, ang ating magulang, kung ano yung buhay ngayon, yun na yun. Kasi nga, yun yung nadatnan nila, no? Yun yung nakita nila, no? Na pamamaraan ng buhay. Kaya tayo naman mga anak, yun lang din ang ginagaya natin. 'Di ba? Kaya nga, pag sarado yung utak ng maraming tao, kawaway. 'Di ba? Walang makikitang ibang gagawin. Kumbaga, kahit naghihirap pa ulit-ulit, no? Alam ng ating mga magulang yun. 10 years nagtatrabaho, mahirap, kulang ang sweldo, hikahos sa buhay, baon sa utang, baon sa tubo. No? Okay? So, pero ganun pa rin yung kanilang itinuturo sa atin. Kayo mga anak, mag-aral kayo ng mabuti. Para paglaki, kayo ay magkaroon ng magandang trabaho at magandang kinabukasan. Yun yung madalas nating naririnig sa kanila. Anak, magsikap kayong mag-aral. Ito na lang ang tangi naming maipapamana sa inyo, ang makapagtapos kayo. Di ba? Okay, kahit sila ay nakapagtapos din, kahit sila ay nagtrabaho din, pero ang bunga at resulta pa rin, kahirapan pa rin naman. Kaya lang, dahil doon lang nakaset ang kanilang utak, no? Okay, no? Dahil sila ay meron ng kaalaman, no? Meron na silang skills, yung kanilang kurso. Kaya sabi nga ng aking mentor, no? Small knowledge is dangerous. Yang maliit mong kaalaman na yan, yan ang pwedeng sumira ng buhay mo. Yan ang uubos ng buhay mo na wala kang mararating. Dahil mabuti pa nung bata ka, nakikinig ka, ang dami mong kaalaman. Ang dami mong natututunan. No? Okay. No? Sa eskwelahan, napakaraming subject, napakarami po, no? Mula elementary hanggang sa matapos ang kolehiyo, napakarami pong pinag-aralan. Okay? Kaya lang kapatid, nung nakapagtapos na tayo, imagine, yung ganong kahabang pag-aaral, na ipasok mo yun, bukas na bukas ang kaisipan mo, na ipasok mo. 'Di ba? No? Dahil bukas yung isip natin, no? Ang nakakalungkot lang, pagkatapos nating mag-aral, no, nakapag-board exam na,
Okay? Pagkatapos, pumasa ka, nag-apply ka ng trabaho, nagtrabaho ka. No? Imagine, magkano yung sahod na ibinibigay? 10,000, 15,000, pwedeng bang sabihin, baka pwedeng dagdagan nyo? Hindi po. Hindi ikaw ang pwedeng masunod. Maraming nag-a-apply. Kung ayaw mo sa sweldong ibibigay sa'yo, maraming iba na naghahanap ng trabaho. Hindi ikaw ang taong kailangan ng kumpanya na to. Di ba? Ganun yon. Di ba? Kaya wala tayong magagawa. Di ba? Kung tutuusin bilang dalagat binata, yung sweldo na yan kulang sa'yo. Nag-asawa ka pa. Nagkaroon ka pa ng anak. Di lalong kulang sa'yo. Di ba? Okay. So, kung mapapansin po natin, dahil nga yun ang ating kasanayan, yun ang ating kinagisnan ng buhay. Kumbaga po ay pasa-pasa na lang. No? Tandaan natin kapatid, no? Kung sapat na yung kaalaman natin, sapat na yung kinagisnan natin, okay, kontento na tayo. Okay? Tandaan natin, hindi mo kailangan magbukas ng pag-iisip. Pero kulang nga eh. Gipit nga eh. Naghihirap nga ang buhay ng pamilya eh. Bakit hindi mo susubukang magbukas ng kaisipan? Hindi mo ba nalalaman kung ano yung laman nito, yan yung laman ng exam mo? Hindi mo ba alam kung ano laman ng utak mo, yan ang laman ng bulsa mo? Di ba ganun yun? Hindi ba natin nalalaman kung ano laman ng utak natin, yun ang laman ng wallet? Kung ano laman ng utak, kung paano ka mag-isip, kung ano ability mo, yun ang sinasahod mo ngayon araw-araw. At kung ano lang laman yan, yun lang ang gagawin mo araw-araw. Kahit gipit mahirap ka, uulit-ulitin mo kasi yun lang ang alam mo. Katunayan yan, takot na takot ka mawala ng trabaho. Bakit? Pag nawala ka sa trabaho mo, wala kang ibang alam. Alam na alam mo, kawawa ka. Alam mo, kawawa pamilya mo. Yun ang bunga dahil sarado ang utak ng maraming tao. Okay? O ngayon mga kasama, no? Dapat ba tayong makontento doon sa ating kultura? Siyempre, babaguhin natin ngayon yun. Kaya salamat sa Diyos sa pagtatanong mo, Upline Joy. No? Awa tulong ng Diyos, sasagutin po natin ayon po sa karanasan ng buhay. Okay? Sige po, sasagutin na natin papaano mapagalaw ang bagong dealer. Okay? No? Napakadali lang pong mapagalaw. Tanungin natin ang ating mga kasama, yung mga bago. Ano ba yung gusto niya? No? Okay. Gusto niya bang maghirap? Gusto niya bang maghirap yung mga anak? Gusto niya bang maghirap ang kanyang pamilya? O gusto niyang sumagana at umasenso ang buhay? Pag ang sagot niya, gusto kong sumagana at umasenso at gusto ko rin yumaman. Kung yun ang kasagutan niya doon sa tanong natin sa kanya, okay, no? Ganito mga kasama, kasi hanggat hindi alam ng ating kasama, no, kung ano yung kanyang ginagawa, kung para saan yung kanyang ginagawa, hindi talaga natin sila mapapagalaw. Okay, alamin muna natin, may pangarap ka ba? Di ba? Baka mamaya inuutusan mo wala naman pala siyang pangarap. Di ba? Tandaan natin, ang tao sumusunod yun, yung katawan niya umaayon yung katawan natin ayon sa ating kagustuhan. Di ba? Baka mamaya yung gusto mong ipapagawa sa kanya, gusto mo umasenso siya, ayaw niya pala. Hindi mo talaga siya mapapagalaw. Di ba? Ang gusto mo sa kanya, lumago siya. Dumami yung grupo niya kasi yun ang alam natin na paraan.
na para umasenso ang isang mahirap, magpalaki ng grupo. Magturo ng maraming tao na katulad din natin na nangangarap din. Di ba? Gusto mo lumaki grupo niya. Gusto mo tumayo siyang leader. Gusto mo gumalaw siya. Gusto mo magkusang palo siya dun sa ating ginagawa. Kaya lang, hindi mo nga matanong, baka wala namang gustong marating. Baka kaya sumali lang yan sa negosyo dahil may crush doon sa kanyang upline. Tapos uutusan mong humataw ngayon, gawin ang negosyo, talaga yung susunod kasi magkaiba kayo ng direksyon. Ang gusto mo, tulungan siya. Ang gusto niya naman, puro kalukuhan. Di ba? Kaya kailangan natin ma-set muna yung kanyang kaisipan. No? Matulungan muna natin mai-arrange yung kanyang utak. I-set muna natin siya. Okay, no? Pag sinabi niya, gusto kong yumaman, gusto kong mabago buhay, no? Okay, alam mo ba, sasagutin natin. Alam mo ba kapag wala kang alam, no? Hindi ka yayaman. No? Pag wala kang alam kung paano kumita ng pera, alam mo bang mahirap ka? Na? So, bago tayo magkakaroon ng pera, kailangan alam natin yung paraan paano tayo magkapera. Kasi kung hindi mo alam, puro ka utang. Manluloko ka ng kapwa mo. Ganon yun. Kunwari, mangungutang, pero ang totoo, wala ka naman talagang pambayad. Kasi hindi natin alam kung paano tayo kumita ng pera. Nagkukunwari, mangungutang, pero ang totoo, walang pambayad. Dahil hindi marunong kumita ng pera, ang ibabayad lang din, utang lang din ulit. Bakit kaya ang ipambabayad niya, utang lang din ulit? Kasi nga, yun yung alam niya. Tamad siyang makinig patungkol sa buhay na ito, kung paano ba mabuhay dito, na hindi tayo nakakaabala ng kapwa natin tao, bagkus nakakatulong pa tayo, na hindi tayo problema ng ating pamilya, na hindi tayo problema ng ating mga kapitbahay, na hindi tayo problema ng ating barangay, na hindi tayo problema ng ating bayan, na hindi tayo problema ng ating bansa. Di ba? No? Kasi kung alam natin kumita, hindi tayo magiging problema. Nakukuha ba? No? Dahil nga hindi tayo marunong kumita ng pera, nagiging purwisyo tayo ng ating kapwa. Di ba? Masama yun yung sasabihin mangungutang tapos sa budhi mo, wala ka naman talagang pambayad. Di ba? Dahil yun lang talaga yung alam mo, yun lang ang kaya mong gawin. No? Kailangan magkaroon ng mga kaalaman na bago. Para may bago kang gagawin, bagong resulta, bagong buhay. Okay. No? Ganun din po sa pagyaman. Ganun din sa pag-asenso. No? Pangunahin dapat bago natin makuha yung pera, mga bagay, kailangan yumaman tayo sa karunungan at kaalaman na nagmumula sa Diyos. Pagkamula sa Diyos, mabuting kaalaman yun. Mabuting karunungan yun. At tayo, pag tinuruan tayo ng karunungan at kaalaman na mula sa Diyos, hindi tayo hahayaan na kulang. Hindi tayo hahayaan na magigipit sa buhay. Bakit? Mayaman yung nagtuturo sa atin. May-ari siya ng langit at lupa. No? Wala namang pag-aari ang tao na kahit anong bagay, lahat tayo pinagkatiwalaan lang. Dahil ang buhay natin hindi atin. Maging ang buhay natin sa Diyos. Naintindihan po ba? No. Kaya yung nagtuturo sa atin, mayaman. Masagana. Hindi lang mayaman sa lahat ng bagay,
mayaman sa karunungan at kaalaman na mabuti. Kung tayo ay natuturuan, di ba? Tapos naghihirap, tapos gipit tayo, insulto yun sa nagtuturo. Di ba? Insulto yun sa nagtuturo. Kung ikaw teacher ka, matalino kang teacher, no, kilala ka na magaling kang tagapagturo. Tapos yung mga tinuturuan mo, no, ang resulta ay mga bobo. Sinong napapahiya? Di yung nagtuturo. Diba? Ang may-ari ng langit at lupa, maging ang buhay natin, maging lahat ng bagay, ang makapangyarihan sa lahat na Diyos. Tinuturuan tayo ng karunungan at kaalaman. Ano kung grade 1 ka lang? Ano kung grade 2 ka lang? Ano kung grade 3 ka lang? Ano kung elementary graduate ka lang? Kung ang nagtuturo naman sa'yo, isapat ang karunungan na makapagturo, hindi kahayaan ng Diyos na maging kulang at gipit sa buhay na ito. Magiging huwaran ka pa, magiging modelo ka pa ng maraming tao na para magsikap sila sa buhay. Di ba ganun yun? Di ba? Yun ang kailangan nating gawin. Maiset mo na yung kanilang kaisipan. Mahirap po utusan ng bulag. No? Subukan mo dyan sa bahay o yung asawa mo. Takpan mo yung mata. Tapos utusan mo ng bigas sa palengke. Kahit bigas, hindi makakakuha yan. Bulag yan. Diba? Okay? Utusan mong bumili ng isda sa palengke. No? Tapos talian mo yung mata. Sa tingin mo, makakabili ng isda yan? Kahit anong sigaw mo dyan, kahit mura-murahin mo pa yan, mag-aaway lang kayo. Dahil hindi niya nakikita yung nakikita mo. Na? Kaya ang gagawin natin bilang mga upline, ang gagawin natin sa kanila, no? Ipakita natin, no? Gusto ba to para sa pamilya mo? Sagot, yes upline, gusto ko yan. No? Bilang tao na may pamilya, na nakikitirahan lang, di ba? Utos din naman na gawin ng may karapatan at kaayusan ng lahat ng bagay. Na, nakikitira ka lang. Nag-asawa ka. Di ba? No? Gusto mo ba na lumalaki anak mo na nakikitira lang kayo? Siyempre, gagawa ka ng kaayusan, ng karapatan dun sa pamilya mo. Di ba? Okay. Gagawa ka ngayon ng sarili mong tahanan. Walang masama dun. Kung ang layunin mo mabuti, walang masama dun. Di ba? Mabuti yung intention mo mailagay sa ayos ang pamilya mo. Walang masama doon. Huwag mo lang kunin yung pambili nun, yung pera na pambili nun, huwag mo lang kunin sa masamang paraan. Huwag mo lang kunin sa panluloko para makabili ka ng bahay. Huwag mo lang kunin sa pandaraya para makabili ka ng sasakyan. Huwag mo lang kunin sa masama para tayo ay makapag-ipon, hindi lang pang isang araw, pang isang linggo, pang isang buwan, kundi makapagpundar tayo, makapaghanda tayo, kahit patay na tayo, tuloy-tuloy ang pamilya, hindi sila mahirapan kung paano mabuhay sa buhay na ito. Na hindi sila magiging porwisyo ng ating kapwa-tao. Diba? No? Okay, pag alam na natin ngayon sa downlines natin, doon sa leaders natin, pag alam na natin yung mga gusto niya, okay, no? Tanungin natin siya ngayon, diyan ba sa trabaho mo makukuha mo?
Ang sagot niya, hindi. Okay, so meron ka ng punto, isa. Okay? Yung kotse ba na gusto mo, no, para mailagay mo sa kaayusan, walang masama eh. Basta alam mo lang yung paraan kung saan mo pwedeng makuha. Ang masama, ang sahod mo, 10,000. Kinsinas katapusan, walang natitira sa sahod mo. Tapos gusto makabiling bahay, gusto makabiling kotse, gusto makapag-ipon, wala nang natitira sa'yo. Ambisyoso ka. Ambisyosa ka. Di ba ganun yun? Ganun yun. Yun ang masama. Kasi ang sahod mo, 10,000. 15-30, walang natitira. Tapos mangangarap ka ngayon, masama yun. Paano mo kukunin sa ginagawa mo yung gusto mo? No? Eh kung meron namang First Vita Plus na pwede tayong bigyan ng sweldo, no, na 300,000 a month, 600,000 a month, 900,000 a month, 1.2 million a month. Depende sa account kung ilan yung bibilhin mong pangalan. Eh kung mag-titanium ka pa, eh di isang buwan, bawat account, that is 480,000. Eh di mas malaki yun. At least mangarap man tayo, no? Alam natin na meron tayong patutunguhan, meron tayong pagkukuhanan kung paano natin makuha ang pangarap, no? Niloloko yung ating sarili. Kaya nga maraming tao pag pinag-uusapan ng pangarap, no? Ini-ignore na lang dahil kinsinas katapusan, wala ngang natitira sa sahod. No? Isa sa pamilya na ospital, ni wala ngang pera. Pangarap pa, pag-uusapan. Di ba ganun yun? No? Pag-uusapan, pag isa sa pamilya, pag may namatay, pag-uusapan, kabaong. Abi, namatay na lang yung tao, ni kabaong wala nga. Kutsi pa, pag-uusapan. Bahay pa, pag-uusapan. Savings ba, pag-uusapan. Di ba? Kaya napakaraming tao, utusan mo ng utusan dahil nga hindi niya abot sa kanyang kaisipan, no? Bakit niya gagawin to? Bakit niya gugustuhin gawin? Kailangan malaman natin sa kanya, ano ba ang gusto niyang buhay? Baka mamaya, utusan natin ng utusan para umasenso, ang gusto pala niya maghirap. Diba? Utusan natin ng utusan para umasenso, para mapagalaw natin, para umasenso sa buhay. Ang gusto niya pala, no? Ang gusto niya pala, umasa lang sa magulang, umasa lang sa pamilya, mahihirapan ka talagang mapagalaw. Bakit? Alam niya kasi kahit hindi siya kumilos, may magbibigay sa kanya para makakain siya araw-araw, mabuhay siya. Isipin mo, maraming tao ngayon, pamilyadong tao, may asawa at anak. Diba? Dahil alam niya na merong tutulong sa kanya, na merong magbibigay sa kanya para makakain ng pamilya niya. No? Utusan mo, turuan mo ng pagbabago, ayaw. Bakit? Alam niya kasi na meron siyang aasahan, na merong magbibigay sa kanya. Pero ang tao na walang tutulong sa kanya, na walang magbibigay sa kanya, tiyak na tiyak magsisikap yan sa buhay kung paano siya mabuhay at mabuhay ang kanyang pamilya. Gagawa yan ng paraan. Di ba? Yun apply ng kailangan natin sa ating mga kasama. Kailangan maintindihan niya muna. No? Tapos, pagka tinitingnan ngayon yung pangarap niya, yung gusto niyang ibigay sa pamilya niya, tapos pupuntahan natin yung trabaho niya, kaya ba ibigay dyan? Hanggang sa tumanda ka, hanggang sa mamatay ka, kaya mo bang ibigay yung gusto mo sa pamilya mo, dyan sa trabaho mo? No? Kailangan matukoy natin sa kanya na kaya niyang ibigay o hindi. Para pag natukoy natin sa kanya na hindi niya na talaga ibigay, wala tayong ibang i-recommenda sa kanya kundi ipos niyang gawin ang First Vita Plus. Kailangan mo tong gawin, partner. Kailangan isama kita sa training para ma-develop natin yung iyong utak. No, na magkaroon ng pagbabagong kaisipan para magkaroon ng pagbabagong galaw ang ating katawan. Para makarating tayo doon sa buhay na gusto natin. Na pangarap natin para sa ating pamilya. At the same time,
no? Kapag ikaw ay umaasenso at nakikita ka ng maraming tao na dati kang wala, na dati kang sobrang hirap ng buhay, nagiging modelo, huwaran ka pa na para maraming ma-challenge, ma-inspire at magsikap dahil sa'yo. Di ba ganun yun? Okay? So, mapapagalaw yan upline kapag ka ipinaalam natin. So, kailangan na i-goal set mo siya. Kailangan meron siyang maset mo siya sa kanyang isip. No? Okay, sa tuwing hindi siya gumagalaw, ibig sabihin, meron pa siyang hindi nakikita sa ating ginagawa. Ibabalik mo lang siya palagi doon. Diba? Ano ba partner? Ano ba? Ano bang gagawin mo kung hindi ka kikilos? Halika, upo tayo. Lagyan mo ng mesa, kausapin mo siya. Diba? Ito kasi yung gusto mo, diba? Nagsimula ka, ito yung gusto mo. Okay, partner, kung yung sahod mo ngayon kulang na kulang at hindi mo to ipupush, hindi mo to gagawin, paano mo aabutin yung pangarap sa pamilya mo? Diba? Okay, partner, hindi ka ba naaawa sa magulang mo? Hindi ka ba naaawa sa asawa at anak mo? Na para sumuko ka na lang. Susuko ka. Tutuloy ka. Parehas lang yun, mahirap. Piliin mo na yung maghirap ka na alam mo na pwede kang umasenso, mabago buhay, maputol mo ang sumpa ng kahirapan ng pamilya mo. Yun ang pinakamasarap na piliin na pagdidesisyon. Mapapagod ka rin naman eh. Diba? Hindi piliin mo na alam mo na meron kang mararating sa pinili mo. Na alam mong magtatagumpay ka. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Okay? Kailangan natin kung araw-araw, no, ma-guide mo siya. Habang siya ay bulag, hindi niya nakikita yung mga gagawin niya, kung ano yung gusto niya, i-align mo siya lagi doon. Ganun talaga, partner. Pinasali mo yan. Eh. Di ba? Huwag mong sasabihin na mahina. No? Napakahina naman. Harap-harapan sasabihin mo sa kanya. Huwag. Pinasali mo yan. Hindi pare-parehas ang kapasidad ng tao. Pinasali mo yan, tiisin mo yan gaya ng anak mo. Magpalaki ka ng 10 anak, tapos sa pag-aaral, puro empleyado, hindi ka yayaman. No? Magpalaki ka ng leader, turuan mo, tiisin mo ng gaya ng mga anak mo. Eh yung anak mo nga minsan, 20 anyos na, walang pakialam eh. Eh kung yan leader mo, makasama, matiis mo yan. Hindi naman ikaw magpapakain yan. Titiisin mo lang ang ugali niyan. Eh kahit 20 years mong makasama yan, lamang ka pa rin. Na kapag natuto yan, 20 years kasama mo pa rin. Sisiguraduhin ko sa'yo, kung yung anak mong 20 anyos, asa pa rin sa'yo, yung leader na tinuruan, na ginaid mo, na 20 years mo nang kasama, posible partner, kung 100 sila na nakasama mo, ay sisiguraduhin ko sa'yo, you are the next millionaire of First Vita Plus. Di ba? Kaya tiyaga-tiyaga lang, yun lang ang gagawin natin. I-align lang natin, pag bulag pa, imulat mo. Ulitin mo sa kanya, ibalik mo siya sa pangarap niya. Pakita mo sahod niya, kung makukuha ba, kung titigil ka. Di ba? Tatanggapin mo na lang ba na mamatay ka na lang mahirap? Wala kang pinili, Chong. Ha? Mahirap ang pinanggalingan mo. Tapos tatanda ka rin mahirap, mamamatay ka rin mahirap. Hindi mo ginamit ang kalayaan ng Diyos na pumili. Itinuloy mo lang yung kahirapan, ha, na pinili ng pamilya mo. Di ba ganun yun? Okay? O ngayon, no, Upline Joy, syempre, hihingian din natin, no, ng advice ang ating kasama, no? Ito po ay manager ko, no? Dati sa aking trabaho bilang kargador, na ngayon ay kasama na natin, walang iba, no? Upline William Marquez. Pasok, Upline William. Okay po. So ayan, so, po si Upline. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon. So napakaganda po ng napakaganda ng sagot, no, galing po sa napakagandang tanong ng atin pong kasama na galing pa po, no, nagsasalita po, nagtanong mula po sa Miagao,
Iloilo. So, ayan po, no? So, Yes. kumbaga, tama po yun. So, ang tanong, paano mapagalaw ang bagong leader? So, syempre po, una sa lahat, wag po tayong magtaka kung meron po tayong mga napapasali na mahirap pong mapagalaw sa ating Yes. ginagawa. Normal po yun eh. So, parang ano lang po yan. Tama po yung sabi ni Aplay, napakahirap po na ang isang bulag ay mapalakad po natin. Kasi alam naman po natin ang kalagayan ng isang bulag na wala siyang nakikita. So ang magagawa niya lang ay makiramdam, no po, at umasa doon sa taong magagawa sa kanya para siya makagalaw ng ayon sa gusto niya. So yun nga lang, pagka talagang bulag siya at wala siyang nakikita, wala man lang magagayad sa kanya, napaka-imposible po na mapagalaw po natin siya ayon po sa gusto po natin maging galaw niya. So, isa po sa dahilan niya, so kagaya po natin. So, syempre tayo naman po, hindi po tayo nag-aral para gawin po itong ganitong sistema. No po? So, kumbaga, nag-aaral po tayo para po matapos po kung ano man po yung kurso na tinapos po natin. So, ayan po yung sinasabi, Aplay June po natin na yan po yung setup ng utak po natin na habang tayo po ay lumalaki, po yung setup po ng utak natin, isineset po yun ayon po doon po sa gagawin po natin sa future. So kaya po ang nangyari, nung dumating po sa punto na dumating itong ganitong opportunity, dumating si First Vita Plus sa buhay natin at sa buhay po ng mga tao po na nakakasama po natin, especially yung mga bago. So may pagkakataon po, nahihirapan po tayo na paglawin sila kagaya po ng galaw po natin. So kasi nga po, is kagaya po nito, no? So kumbaga, halimbawa po, madami po mga may-ari ng company. So nag-hire po sila ng mga empleyado na naka-set up na po yung utak kasi matagal nga po sinet up yun eh. 6 years elementary, high school, 4 years college, 4 to 5 years. Tama. So ibig sabihin po, pag yung manager or yung may-ari ng company nag-hire, naka-set up na po ayon doon sa gusto nilang maging empleyado. Which is, yun po yung naging process. Ngayon, pagdating po sa atin, huwag po natin kakalimutan, may process din po tayong gagawin. Na, eto po huwag po tayong maikinig. Kasi nga po, biruin mo, imagine, kagaya ko po, ako po tapos ng engineering. So, medyo nahirapan nga po si Aplay June na i-mindset na i-set up po yung utak ko para gawin po yung negosyo. Kasi nga, napakahaba po na ginawang proseso para po ma-set up po yung utak ko sa kung ano man po yung ginawa ko po noon bago ko po nakilala Vita Plus. So, kumbaga, salamat po sa Diyos na po. Kagaya nga po ni Aplay June, kung ang tao po na nasamahan ko dito, bulag din, tapos bulag din ako, napaka-imposible po na mapagalaw ako, napakahirap po na kain ang bulag ng kapwa niya bulag. At alalayan ng pilay, kapwa niya pilay. Kaya ang kailangan po natin gawin, so i-set up po natin yung utak, the way po na na-set up po yung utak po natin, paano na bago yung mindset po natin, wag po natin kakalimutan, galing din po tayo sa pagiging bago. So kung ano po yung process na pinagdaanan po natin, kailangan po mapagdaanan din po ng mga bago. Kaya kailangan po, pag na-set up na, so kailangan nga po dumating sa punto, yung paniniwala po is mangyari. Kumbaga, dumating sa punto na maniwala po sila na dito po sa ginagawa po natin is makukuha po nila yung gusto po nila makuha. Kaya nga po, no, ano pong sabi, ano mang bagay na iyong hinihiling, itinadalangin, magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. So yun po yung kailangan. Dumating sa punto na maniwala po tayo at tandaan po natin ang paniniwala, nagsisimula po yan sa pakikinig. At syempre po, para po maakay po natin, no, mapagalaw po natin yung mga bagong dealer, kailangan po pangunahin, tayo po yung gagalaw. So kailangan gusto po nating maipagawa po doon sa mga bago, kailangan po pangunahin, tayo po yung ginagawa. So gumagawa. Kaya nga po ang kailangan po nating gawin, dapat po ang mindset po natin, dapat kumbaga sa prutas, dapat kailangan po lagi po tayong hilaw. Opo, kasi po tandaan po natin, ang hilaw na prutas, ang kasunod po niya, hinog.
Opo, ang nangyari po Tama. kasi no, may mga pumapasok sa ganitong sistema, nag-umpisa po walang alam. So ibig sabihin po, hilaw ang kalagayan. Ang nagiging Yes. problema po nung nagkaroon ng konting kaalaman, ang akala nila hinog na sila. Kaya i-mindset na nila, Tama. ang utak nila hinog. So ano nangyari? Wag po nating kalimutan. Kung ang hilaw, ang kasunod hinog, pag ang mindset mo hinog ka na, ang kasunod niyan bulok ka na. At Bulok ang bulok, na, wala tama. na pong mangyayari dyan, itatapong ka na. Yes, So kaya po, no, tama sa talaga. atin po, hindi lang po sa mga bagong napapasali, lalo na Grabe. po sa mga natututo na, nagkakaroon po ng konting kaalaman. Tama po yung sabi ni Apling, yun kailangan ng mindset po natin, dapat lagi po tayong bata. Kasi ang bata, maniwala po kayo, no, napakadali pong turuan. So parang tayo po sa ganitong sistema, pagbago ang kalagayan natin, bata, kumbaga sa prutas, hilaw. So kaya ang kailangan po natin gawin, manatili po tayong bata, manatili po tayong hilaw, kahit po natututo tayo, kahit nagkakaroon po tayo ng mga kaalaman, dagdag kaalaman, may mga wisdom na po na pumapasok po sa atin. So wag po nating kakalimutan, ang aral, ang turo po, kailangan lagi po tayong walang alam para lagi po tayong nakikinig at patuloy po tayong natututo, Yes. nag-aaral sa pamamagitan po ng mga tao na ginagamit po ng Panginoon po natin, instrumento para po matuto po tayong lahat. So yun lamang po, no? So kaya kapit po tayo, kumbaga lagi po, laging hilaw para ang sunod, hinog, wag hinog kasi ang sunod ng hinog, bulok na. So yun lamang po, Bulok na. Apling Jun. Salamat po sa Diyos. Great morning po sa ating lahat. Yes, Upline William Marquez, ang dati kong manager na ngayon ay kasama ko na ngayon sa programa ng ating First Viral Class. Ayan, so Upline William Marquez, salamat sa Diyos, Upline William. At ngayon naman ay tawagin naman natin ngayon ang aking kapatid na dating welder na ngayon ay top earner, na dating napaka-negative, na ngayon ay kasama na sa ating programa na nanindigan kung papaano gawin ang negosyo. So isa sa mga nakaunawa na dating sarado ang utak, ngayon ay bukas na ang kaisipan. Hindi na welding rod ang kanyang hawak, kundi ay microphone. Okay. Sige, Upline Jordan Alcorcon, pasok. Ayan, grabe. Salamat sa Diyos. Grabe sa pagkakataon na naman po muli na nakapagsalita po dito sa ating live. Siyempre, salamat sa Diyos sa lahat ng karunungan. Napakadami na naman na kahit ako, Tambi, Upline Jordan. matagal na po sa negosyo pero talagang iba pa rin yung totoo na lagi kang nakikinig dahil laging nananariwa sa'yo yung mga kaalaman. So napakadami na naman sa akin na naituro ni Apring Jun Alcorcon ngayon pong araw na to. So syempre, so tama po, napakaganda po ng tanong. Sabi po ni Apring William, so kasi po talagang napakadami din po na mga bagong dealer na gusto din po nilang masagot yung kasagutan na yan. So tama po yun. So salamat sa Diyos, totoo po yun na ang isang leader, pag bulag po at wala pong nakikita pagdating sa ganitong klase ng negosyo, mahirap po natin mapapagalaw. Dahil kung ilalagay po natin sa literal, pag ang tao may piring ang mata at walang nakikita, mahihirapan pong gumalaw. Nasundan po ba? Yes. So, siyempre, Tama. salamat sa Diyos. Pangunahin, lagi natin, kung gusto po natin na gumalaw po yung ating bagong dealer, siyempre pangunahin tayo po yung mamimilit sa kanila na maisama sila sa mga BDF, sa mga training, sa mga seminar na kung saan na palagi silang makakarinig ng about sa First Vita Plus at marami silang makukuha ng mga idea. Correct. Para mas lalo silang lumalim sa negosyo kung ginagawa po natin. At siyempre, pangunahin, papasok pa rin po dyan yung atin pong sarili. Dahil mahirap pong pagalawin ang bago. Kung ang mismong umaakay ay hindi naman nakikitaan ng pag-asa. Laging mukhang loba. Walang kahit walang kahit Tama yun. Malaking check yan. Siyempre,
pangunahin, bago siya mabuang sa mga lugar o sa mga upline na napupuntahan nyo o na pagdadalahan mo sa kanya, pangunahin dapat sa'yo muna mabuang yung dealer na gusto mong pagaluhin. Kasi kung mismo sa'yo pa lang, nakikita na walang kapag-asa, may hihirapan po gumalaw yung leader po na bagong dealer po natin. Siyempre, pangunahin, sabi nga, kung gusto mo yung dealer mo, gusto mo mabilis gumalaw, patay kung patay, humatol sa First Vita Plus, kailangan pangunahin sa'yo muna unang makita yung mga gusto mong mangyari doon sa dealer, na bago mong dealer. Nasundan po ba? Yes. So, tama. Upline Jordan, Alcorcon. Opo. So, ganun po yun. At syempre, patuloy pa rin po na lagi po natin silang pilitin dahil ang atin pong responsibilidad sa mga bago po nating dealer ay hindi lang po yayain na kung pag umayaw, pumapayag po tayo. Siyempre, bilang upline, bilang magulang ng mga bagong dealer po na napapasali po natin, alam po natin yung ikabubuti po nila at kung yung ikakapahamak po nila. Kasundan po ba? So, siyempre, responsibilidad po natin na habaan po ang pasensya sa mga bago po nating dealer. Dahil siyempre, pag bago, nandyan pa yung laging tinatamad, laging nandyan yung laging tanggi ng tanggi. Pero bilang isang upline, bilang isang magulang sa bago po nating dealer, pangunahin po na tayo po ang umunawa sa kanila. At lagi po natin pilitin lang po natin sila ng pilitin na matuto. Huwag po tayong magsawa. Kung saan, kapag natuto, sabi nga ni upline yun, kung ang anak po natin, pinagsikapan po natin, pinilit po natin mag-aral, pinitimot pa natin pag-a-absent. Nasundan po ba? Pipilas ang kanya para lang pumasok sa school, pero pagkatapos 15,000 lang naman pala isang buwan. Hindi ka pinayaman. Nasundan po ba? Napakasarap po dito sa First Vita Plus, yung dealer na pagtatagaan mo na yan pag natuto. Nasundan po ba? Pag natuto yan, sigurado naman yan ang magpapasabog at yan yung makakatulong mo. Yes, tama yun. Ng pamilya. Correct. So, ganun po yun. Siyempre, pangunahin, kailangan papasok pa rin po dyan yung Triple E. Diba? Kailangan lagi mo yung Triple E. Ano man ang sitwasyon at pagkakataon, dapat lagi kang masaya. Lagi kang positive. Yes. Kasi po ba? So, dapat lagi lumalabas sa bibig mo, positive. Nasundan? So, dapat excited, energy, enjoy. Nasundan? Kasi kahit hindi ka magsalita sa umpisa dito, kapag lagi kang nakikita ng dealer mo na lagi kang masaya at positive ka, at laging may pagkakata yung itsura mo, maniwala ka sa akin. Kahit hindi ka ganon kagaling, kasi given na sa atin may magagaling na speaker ng mga nagtuturo Kasundan po ba? Yes. Pero kahit napagaling mga speaker na nagtuturo at mga nagbabagsak ng mga module, kung yung mismong kasama hindi excited at palumulo yung dealer mo, kahit ang daming natututunan, maapektuhan pa rin pangunahin dun sa kasama, hindi pa rin gagalaw ang dealer. Nasundan po ba? So pangunahin. Yes, upline Jordan. Opo, so ayan, so maraming upline natin na patuloy na nagtuturo po sa atin. Siyempre, dapat may gawin din po tayo. Hindi po natin iasa lang lahat po sa ating mga upline. Pangunahin tayo dapat ang gumawa ng ating pong gusto po sa ating pong grupo. Yes, grabe. Yun lang po. Salamat sa Diyos. Grabe. So, salamat sa Diyos at great morning sa inyo lahat. Yes, upline Jordan Alcorcon, salamat sa Diyos sa advice na ibinigay mo sa atin pong nagtatanong. Napakalaking tulong yan para sa pagsisimula sa negosyo na kanyang ginagawa na ating pinagtutulong-tulungan. So napakalaking tulong ng advice na yon. Ngayon, syempre po, isunod naman natin ang isa sa ating mga kasama
ito po ay batang-bata, no? Talagang bata man, pero hindi isip bata. Okay, pakinggan po natin, no? Sino ba itong bata na ito? At walang iba, ang top 8 network builders. Upline, Chukoy Kalipay. Pasok, upline. Okay? Okay po, sounds? Ayan, upline So, Chukoy. great morning. Yes, great morning. Ayan, Grabe talaga, live na live. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na makapagsalita ulit. Grabe. So, Yes, upline, John Benson. kahit po kami, maraming natututunan sa ating mentor. At syempre po, napakaganda ng tanong, paano mapagalaw ang bagong dealer? Syempre, katulad ng mga bago, naging bago din kami katulad mo. So, anong ginawa namin kung bakit kami gumalaw? Una, yung nakita namin ng First Vita Plus, nangarap kami. Kaya dapat kung bago ka, dapat mangarap ka, at hindi lang basta mangarap, dapat lakihan mo na yung pangarap mo. Kasi kung alam na alam mo, gusto kang bagay na gusto mong kunin, tapos ang sweldo mo 10,000, 15,000, 20,000, 30,000. Kung gusto mo ng kotse, bahay, magkaroon ng savings, kung ganyan ang sweldo mo, malabo na yung pangarap mo sa ginagawa mo. Tama. Dapat nag-decide ka rin yumaman. Kasi pag nag-decide kang yumaman, hindi ka papayag kung ang ginagawa mo hindi nakakayaman at nakita mo Vita Plus. Kahit anong mangyari, gagawin mo at gagalaw ka kasi alam mo sa ginagawa mo at mamatay, walang mangyayari sa'yo. At isa sa pinakamaganda at bakit kami gumalaw at bakit kami humataw, nakita namin yung buhay namin, hindi kami habang buhay bata. Hindi kami habang buhay malakas. Dapat naiisip mo na hindi ka rin habang buhay bata, hindi ka rin habang buhay malakas. Ikaw ay tatanda, ikaw ay hihina. Yes. Kung sa ginagawa mo na alam mo walang nangyayari sa'yo. Pag wala kang ginawa at hindi mo ginawa ang Vita, ang magsasuffer ng kapagayaan mo, yung pamilya mo. Kaya tandaan mo sa lahat ng ginagawa mo, nakakayaman man o nakakahirap, ang makikinabang pamilya mo. Ito lagi mong tandaan, parehas lang. Yes. Pagod ka rin na mahirap, tapos ang buhay mahirap, mas piliin mo nang magpagod na mahirap din, pero ang buhay yayaman naman pagdating ng panahon. Parehas lang mahirapan, parehas lang magugutuman. Yes, tama yun. Piliin mo na yung karanasan na mahirapan, magugutuman, na alam mo sa kumpanya, ibibigay yung buhay na gusto mo para sa pamilya mo. Kaya kung ikaw bago at pinag-guide ka ng apply mo, ang gawin mo, makinig, magtanong at mag-yes apply ka lang. Tandaan mo, hindi dito pinag-uusapan kung ano natapos mo, kung ano posisyon mo. Tandaan mo, yung alam mo sa labas, hindi ka pinayaman. Tandaan mo, yung apply mo, ano man ang itsura, bata man o matanda, pagkatiwalaan mo, pakinggan mo. Bakit? Kahit anong itsura nan, yan ang gagamitin ng Diyos para mabago ang buhay ng pamilya mo. At kung ikaw bago, may napasali na, para gumalaw yung gumalaw yung napasali mo, dapat tama yung sinabi ni Apre William Marquez, dapat ikaw ang unang makita ang gumagalaw, ikaw ang unang humahataw. Tama si Aplen Jordan, dapat hindi ikaw yung unang mukhang nalugi. Dapat ikaw yung unang nakikitaan ng pagkakasala. Kahit walang pera, mukhang may pera. Kahit walang pera, kahit nahihirapan yung pamilya, dapat hindi mukhang nahihirapan. Para dapat ikaw yung unang puta ng kalakasan. Tandaan mo, pag yan ang ginagawa mo, hindi ka na nakikitaan ng kahinaan. Sign na yan na marami ng taong magtitiwala sa iyo. Tama. Kaya, tuloy-tuloy lang, huwag ka nang bibitaw. Nasa tamang kumpanya ka na. Nasa tamang kumpanya ka na, marami ng pinayaman ng First Vita Plus. Tandaan mo, magtuloy, magpagod ka man dito. 3 years to 5 years. Yung nangyari sa upline June natin, mangyayari din sa ating lahat. So, yun lang po. Salamat sa Diyos at great morning po sa inyo lahat. Thank you po. Grabe, upline Chukoy Kalipay, upline John Benson. Salamat sa Diyos sa napakabata mong edad, pero talagang nandoon ang iyong pagsisikap na matuto ka sa buhay. Okay? So, tama yan, no? Dapat
piliin po natin yung mabago ang buhay, no? Mapapagod ka rin naman, dapat alam natin na meron tayong marating. Okay po, so ngayon naman po, puntahan naman natin, grabe ito, isang dating empleyado na ngayon ay maagang nag-resign. Dahil po sa kanyang pangarap, pinanindigan, gustong makuha, okay, so ibinigay niya ang oras niya sa programa ng First Vita Plus. Okay, so tawagin na natin, walang iba. Upline Jeff Castillo. Pasok, Upline Jeff. Ayan. So, maraming salamat po sa Diyos sa isang pagkakataon na naman. Ayan. So, alam niyo po, partner, napakaganda na naman nung katanungan natin, no? Paano mapapagalaw ang bagong dealer? Ayan. So, balik tayo sa basic. Tulad po na bumibili tayo ng cellphone, di ba? Hindi naman pagkabili agad natin ng cellphone is magagamit agad natin. So doon po dumadating po, kailangan po nating i-activate po muna natin siya. So bilang may napasali po tayo, dapat yung napapasali po natin, alam mo rin yung classification. Scenario, may napasali kang mayor, di ba? May napasali kang may masasabi sa buhay. Anong banat mo sa niya? Mayor, training tayo. O sir, training tayo. Baka naman hindi talaga yun yung purpose niya. Baka naman produkto lang ang gusto niya. Tama. Pinipilit mong dalhin sa kanan. Gusto naman pala kaliwa ang punta niya. Mag-aaway lang kayo. Dapat simula pa lang, pagkasali pa lang ng leader mo, dapat alam mo yung qualification ng leader mo. It's either ano ba talaga yan, papasok tayo sa activation. Dealer ba yan? O user ba yan? User? Distributor o dealer lang? O yung tinatawag na network builder. Ngayon, partner, doon pa lang sa tatlo na yun, malalaman mo ngayon kung saan ba talaga siya. Ngayon, kung yan ay user, partner, pag pinilit mo ng pinilit siya sa pag-training, mag-aaway kayo. Tama? Mag-aaway at mag-aaway kayo. Bakit sasabihin? Kaya nga ayaw ko mag-dealer, kung ano man, kasi gusto ko to. Okay? Kaya hindi mo yan mapipilit kung sa anumang activity. Pero, once na ang dealer mo ngayon ay pinilit naman ay network builder, diyan, partner, papasok ang napakaraming obligasyon. Dapat malinaw sa kanya kung ano ba talaga ang gusto niya sa buhay. Okay? Gagalaw yan pag alam niya yung direction. Okay? Dapat pag pinili niya ang network builder, dapat nakikita niya yung future. Ipa-imagine mo sa kanya. Ano ba after 5 years, ano ba yung mangyayari sa kanya after 5 years na ginagawa si First Vita Plus? Okay. Siyempre, tama yung mga sinasabi po ng mga speaker mo natin. Okay? Dapat tayo po yung nangunguna. Baka naman sinasabi natin, hataw kayo. Pero minsan, hindi ka nga nakita humahataw, nag-aantay ka lang ng hataw ng leader mo. Mali po yun. Dapat ipakita natin sa kasamahan po natin na tayo mismo alam yung ginagawa. Kasi pag ang mga bata natin, nakitaan po tayo na hindi po natin alam yung ginagawa, alam mo, partner, beyond your back, pinagtatawanan ka niyan. Kasi bakit? Parang mali yung pinasukan ko, parang mali yung sinalihan ko eh. Bakit, partner? Hindi po natin alam. Siyempre, kinakailangan po tayo po mismo ang nangunguna na gawin yung mga bagay na gusto po natin samahan po natin. Paano mataw? Paano mapagalaw? Yung mga bagong dealer? Una, dapat ikaw ang gumalaw. Ipakita mo. At pag nakita sa resulta mo, sigurado, partner, wala ka nang ibang masasabi, wala kang ibang mamomotivate yan eh. Pag alam ng leader mo na gusto na mabago buhay, partner, pag nakita yan sa'yo, sila mismo magpupusa kasi nakikita sa resulta mo yung ginagawa mo. Pero pag hindi nakikita sa resulta yung ginagawa mo, partner, kahit anong hila mong gawin dyan, never yung sasama sa'yo. Tama po ba? Ayan. Siyempre po, ito sinasabi ko lagi, tayo po mismo ang manguna. Tayo ang manguna sa bawat ipagagawa po natin sa mga kasamahan po natin. Ayan, napakagandang tanong. Kahit kami po natututo sa mga tanong po natin mga kasamahan. Ayan, maraming salamat po sa napakagandang tanong, lalong-lalo po sa mga sagot po ng ating upline June Alcorton. Yun naman po, maraming salamat. Yes, grabe no?
Ayan, salamat sa Diyos sa mga ating mga kasama na patuloy na nagtiyaga para sagutin ang katanungan. So, Upline Joy. Ayan, so salamat sa Diyos sa katanungan mo at eto nasagot ng ating mga kasama ngayon. Nawa ay makapagbigay ito ng pag-asa, no, sa ating ginagawang programa, ating pagninegosyo. Ayan po, salamat po sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masama. Yan! Grabe talaga! Ibang level! Talaga naman. Talaga namang napaka-learning at na umaapaw ng karunungan at kaalaman ngayong araw na ito. Grabe, oh. So, shoutout nga pala sa ating still na sumusubaybay, 21,000. Grabe. Grabe, sa oras na to, yung iba kumakain na. Totoo yun. Pero yung iba, habang kumakain, tuloy-tuloy pa rin nanonood sa atin. Talaga. Ayan, salamat sa Diyos sa mga walang sawang pagsuporta sa ating live stream series. So, ayan, meron pa tayong iba pang mga live stream series. Abangan nyo lang po para po sa ating mga update. Again, kung bago lang kayo sa YouTube channel na ito, please click subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos at live stream series natin dito sa ating YouTube channel. Yes! Ayan, grabe. Salamat sa Diyos sa isang pagkakataon.